Ano ang sinabi ni Erica Kirk, byuda ng inassassinate na pro-family, pro-life conservative activist na si Charlie Kirk at napasigaw ang maraming tao sa stadium? Yan ang papanoorin natin sa episode na ito. And if you watch until the end of the video, magbibigay ako ng thoughts ko on what she said na maaring ikaganda ng pakiramdam mo. Sa mga hindi nakasunod sa issue ni Charlie Kirk, si Charlie Kirk, as I said, is a pro-family, pro-life activist and recently nasa news siya dahil inassassinate siya while in a dialogue. Si Charlie Kirk ay isang prominent figure sa anti-woke movement at ang kanyang libing at memorial ay inatenan ng 100,000 attendees. Dinayuhan ito pati ng top government officials ng US kasama sina President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, at maging si Elon Musk at iba pa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Panoorin na natin itong speech ni Erica Kirk. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. Daming attendees. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. Wow. 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 Before ako magbigay ng pahayag, please make sure to hit that subscribe button sa video na ito and yung like na rin and yung notification bell. Kamusta? Anong masasabi niyo sa video na pinanood natin? Ilagay niyo lang sa comment section below. Ako, sobrang hangang-hanga ako kay Erica Kirk sa lahat ng ito. Kasi hindi na niya kailangan magsalita. May right siyang manahimik after na-assassinate ni Charlie. May right siyang hindi na magsalita and live her life in seclusion. Hindi niya kailangang ipagpatuloy ang laban. She has all the right. Pero tinanggap niya ang pagiging CEO ng Turning Point USA. Pinagpatuloy niya ang laban. At itong sinabi niya na ito, that she forgives Tyler Robinson, yung pumatay kay Charlie Kirk, talagang nakakamangha. Dahil sino ba dito ang nakaranas ng matinding galit? Hindi ba alam niyo yung feeling na parang hindi niyo talaga mapatawad yung taong nag-wrong sa inyo? Sabi nga nila, to err is human, to forgive is divine. Mahirap talaga magpatawad, pero nasa gospel ito. Ang isa sa radical na utos ng Panginoong Hesukristo is to love your enemies. At kung di pa kayo convinced, lagi nating itong dinadasal sa Our Father. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. At makikita natin sa Our Father na contingent ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon sa pagpapatawad natin sa kapwa natin. Pag pinagnilayan nyo yung words na yon sa Our Father, parang sinasabi natin na, Panginoon, patawarin niyo ako gaya ng pagpapatawad ko sa aking kapwa. Paano kung hindi mo pinatawad ang iyong kapwa? E di parang sinabi mo na rin na hindi ka papatawarin ng Panginoon kung nagkasala ka. Kaya talagang we are called to forgiveness. Ang isang local example na naaalala ko dito ay si Cherry Pie Picache. Kung isa-search niyo yung kwento ni Cherry Pie Picache, ay pinatawad niya yung taong pumatay sa nanay niya. And sasabihan ka ng mga tao na hangal ka kung nagpatawad ka ng ganito. And malamang may mga nagbabash kay Erica Kirk ngayon at sinasabing hangal siya dahil pinatawad niya si Tyler Robinson, ang pumatay kay Charlie Kirk. Pero sino tayo para sabihin to? Marami sa nagpapatawad ay mas at peace pa ngayon kesa dun sa time na hindi niya pinapatawad ang taong gumawa ng masama sa kanya. And mind you, iba yung pagpapatawad sa justice. Hindi dahil sa pinatawad na ni Erica Kirk yung taong pumatay kay Charlie Kirk ay hindi na kailangang magkaroon ng hustisya dun sa ginawa niya. Ganon din naman si Cherry Pie Picache. Nung pinatawad niya yung pumatay sa nanay niya, sabi niya dun sa tao is, syempre kailangan pa rin
ma-serve ang justice at iserve niya yung sentence sa kanya sa pagkakabilanggo niya. Alright, what do you think of this video? Kung gusto niyo pang makapanood ng more of my thoughts about Charlie Kirk, gumawa ko ng video of his top 10 debates at mapapanood niyo ito right here.